Tiniyak ng Department of Education na may ipinatutupad na silang mas mahigpit na hakbang para sa mas maayos na implementasyon ng Senior High School Voucher Program. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ukol sa isyu ng umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education, natukoy ng mga kongresista na taong 2016 pa lang may red flag na pala sa programa. Gihit ng mga mambabatas bakit hindi agad ito naagapan at lumala patuloy ang problema. In 2016, there were some students had several learner reference numbers, no? Even if isa lang yung bata, isang bata but several learner reference numbers. And there are also issues with the billing, no? Kasi sometimes we see in the LIS that the student is enrolled in multiple schools, no? One or two schools. Kung nakita ninyo na merong isang estudyante na maraming learner reference numbers or naka-enroll siya in various schools, hindi ba red flag na yon? Actually, yes, this was reported also to DepEd. Paliwanag naman ng DepEd, patuloy ang kanilang pagsiyasat sa issue at sa ngayon, mas mahigpit na ang kanilang mga hakbang ukol sa implementasyon ng voucher program. Number one is we do the API. That's upon the creation of the billing po, binabangga na po ng system na yan. And number two, another layer po, Mr. Chair, would be once we receive the billing, ang office po namin, the GAS will conduct 100% again validation. The third validation would be another 100% validation, this time by the PAYAC, our co-manager. Number four would be the physical validation, physical monitoring visit of PAYAC, Mr. Chair, sa mga schools. Sa Biyernes naman, ipagpapatuloy ng House Tri Committee ang kanilang pagdinig ukol sa isyu ng patuloy na pagkalat ng fake news at disinformation online. Gate ng TRICOM, kapag hindi pa rin sumipot ang mga vlogger at social media personalities na pinaharap nila, kabilang na si dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles, maaari na silang maharap sa contempt at detention order. Ayon kay TRICOM Overall Chair Dan Fernandez, maituturing ng national security issue ang disinformation, kaya't hindi nila hahayaang manatili pa ang pagpapakalat nito sa social media. Kasabay ng pagdinig sa Kamara, nagbigay rin ng update si House Speaker Martin Romualdez ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang report anya sa kanya ng House Prosecution Team, nakahanda na silang magpresenta ng kaso anumang oras simula ng Senado ang paglilitis. Nagpasalamat din ang House Leader kay Senate President Francis Escudero sa kanilang kooperasyon at kahandaan kasunod na naging pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng Kamara sa mga pasilidad na inilaan ng Senado para sa House Prosecution Team. Bagamat naka-session break pa rin ang Kongreso, tiniyak ng mga mambabatas na tuloy-tuloy lang ang pagbabantay nila sa mahalagang isyu ngayon. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.